Pagkatapos naming kumain, medyo naging awkward ang paligid. Pareho kaming naninibago sa turing sa bawat isa. Pilit ko namang tinuon ang tingin ko sa pinanunood naming movie. Nahihirapan tuloy akong huminga at parang hindi ako makagalaw dito dahil sa tingin ni Daniel. Kahit hindi ko siya lingunin, dahil alam kong kanina pa ito nakatitig sa akin. Bumaba ang tingin ni Bianca sa kamay ng binata na dahan-dahan naman niyang hinawakan ang kamay nito. Kaya hindi ko mapigilan na tingnan siya. I smiled awkwardly. Kahit naninibago ako sa bawat kilos niya, hindi ko kinakaila na nagugustuhan kong mga ginawa ni Daniel. I really like you, Bianca. Bulong nitong saad. Mas lalo akong natigilan sa pwesto ko. Akala ko nung gabing lasing siya at nung sinasabi niya na may gusto siya sa akin, akala ko nasabi niya lang yun dahil lasing siya. Pero sinabi niya ulit ngayon at hindi siya lasing. Daniel. I know, Bianca. Bumalik ang tingin niya sa TV at hindi na muli ako tinapunan ng tingin. Babalik din kami sa Manila mamayang hapon. Nasa loob si Daniel habang ako'y nandito sa labas, tiningnan ang kalmadong dagat. Pagkatapos ng movie na pinanood kanina, ay bigla siyang umalis. Tuwing lalapit ako'y umiiwas na naman siya. Tuwing magtatanong ako, tango o iling lang ang sagot niya sa akin. Akala ko okay na kami. Bakit parang bumalik ulit siya sa dati? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko habang tulalang nakatitig sa dagat. Umangat ang tingin ko nang may isang katawang nakaharang sa harap ko. Hi, I'm Darwin. And you are? Bianca, sagot ko dito. Umiwas naman ako ng tingin sa kanya. We meet before. Naguguluhan naman akong tumingin sa kanya. Pilit ko siyang inaalala pero hindi ko naman siya kilala at nakita dati. Umupo naman ito sa tabi ko habang may ngiti sa labi. Hindi mo siguro maalala dahil siguro sa sobrang lasing mo. Ha? Kaibigan ko si Daniel. Ikaw yung babaeng nakayakap sa kanya ng wagas. Parang ayaw mong bitawan ng kaibigan ko. Tawa nitong saad sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Siya yung lalaking kumausap kay Daniel. Umiling ang lalaki at umalis. Ako naman ay nahihiyang maalala ang nangyari nung gabing yon. Wala ako sa sariling pumasok sa loob. Nadatnan ko si Daniel na binaba ang 2 maleta. Ngayon na ba tayo aalis? Binigyan niya lang ako ng tingin at umalis agad. Ano bang problema niya? Bakit sobrang lamig ng trato niya sa akin? Aniya sa sarili. Ilang oras na kaming nakarating dito sa mansyon. Tulad ng dati hinihintay ko si Daniel. 8:00 na ng gabi pero hindi pa rin siya umuwi. Sabi naman ng sekretarya niya maaga itong umalis. Dapat nasa bahay na ito ngayon. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? Napatayo ako nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng may suot ng simpleng bestida na kulay brown. Kinakabahan naman ako sa tingin niya nang bigla itong bumaling sa akin. Hi! Ngumiti ito ng matamis sa akin. Pwede bang tawagan mo si Nanay Sally? Tumangulang ako at mabilis na umalis. Kumatok ako sa maid's room ng isang beses at mabilis naman akong pinagbuksan ng pinto. Nasaan si Nanay Sally? Tanong ko kay Ate Mabel. Nasa loob po, ma'am. Wait lang po. Bumalik si Ate Mabel kasama si Nanay Sally. Bakit, anak? May problema? Mabilis akong umiling. May naghahanap po sa inyo. Sabay kaming pumunta ni Nanay Sally sa living room. Nakita kong sobrang komportable ang pagkaupo ng babae sa sofa. Bumaling ang babae sa direksyon namin at ngumiti ng malaki. At tumayo para lumapit kay Nanay Sally. Danica! Anak, anong ginagawa mo dito? Nay, magpapaalam sana ako na isasama ko si Bianca. Ayaw kasing umuwi ni Daniel kung hindi daw ang fiancé niyang susundo sa kanya. Nasaan ba ang batang yan? Nasa resto bar po, Nay. Lasing na lasing. Pagsabihan niyo nga po yun. Di ko na alam kung anong gagawin sa batang yun. Seryoso at may halong pag-aalalang saad nito. O sige, mag-ingat kayo sa biyahe. Binigyan ko si Nanay Sally ng ngiti at tango bago ako sumunod sa labas. Tahimik nang nagsimula ang biyahe. Medyo traffic dahil uwian ng mga may trabaho. Ikaw si Bianca, diba? Nahihiya naman akong tumango dito. Kahit simple lang ang panuot ng babae, makikita mo talagang mayaman siya. Bumagay sa kanyang buhok nitong hanggang balikat at matuwid na kulay itim. Danica,
Ate Danica na lang. Pasensya na kanina kung hindi ako nakipagkilala sa'yo. Okay lang po. Sinasabi sa akin ni Daniel na arranged marriage lang kayo. Alam ko naman lahat dahil kapag may problema si Daniel, lalapit yun sa akin. Sobrang complicated lang talaga ng relasyon nyo, lalo na may boyfriend ka. Nahiya naman ako. Ewan ko pero bigla akong nahiya. Kunento talaga niya lahat? Pati sa nangyari sa amin? Hindi naman siguro. Hindi na ako sumagot pa dito dahil sa hiya. Tahimik ang buong biyahe hanggang sa dumating na rin kami sa mismong lugar. Pagkapasok namin sa resto bar, sumalubong sa amin ng malakas na tugtog. Amoy ng alak, ang mga taong nasa gitna at nagsasayaw. Pumasok si Ate Danica sa isang kwarto. Nakita ko si Daniel. Nakasandal ang ulo nito sa sofa at nakapikit. Pumunta naman ang tingin ko sa dalawang kulay blue na mata. Si Mr. Vasquez at yung anak niya. Lumapit si Ate Danica kay Mr. Vasquez at agad itong hinigit ni Mr. Vasquez at nakaupo ito sa tabi niya. Agad na iniyakap nito ang mga braso nito at humalik sa pisngi ni Ate Danica. Umiwas ako ng tingin at kinakabahan na lumapit sa pwesto ni Daniel. Daniel, pasimple kong tinapik ang braso niya. Pagkagulat ang unang reaksyon sabay tumingin sa akin ng mapupungay niyang mga mata dahil sa kalasingan nito at pagod. Uwi na tayo. Ngumisi ito. You're not my fiancé. Hindi ako sasama sa'yo. Ako to, si Bianca. Fiancé mo, kaya umuwi na tayo. Pero umiling lang siya habang nakatitig sa akin. Nagulat naman ako nang bigla niyang hawakan ng mukha ko. Kamukha mo nga siya, pero hindi yun pupunta. Hindi yun pupunta dito. Sa boyfriend lang naman siya pupunta. Alam mo ba, akong fiancé, pero bakit mas lamang ang boyfriend niya? Siguro dahil mahal niya yon. But I also like her. What about me? Umiwas naman ako ng tingin. Narinig ko ang pag-ubo ng tao sa kwarto. Nahihiya tuloy akong makagalaw dito. Nandito nga ako, kaya uwi na tayo. Kahit nahihiya ako, kailangan ko itong kumbinsihin na umuwi na kami. Hinaplos niya ng marahan ang mukha ko. Ikaw ba talaga si Bianca? Oo, ako nga. Sabay tango ko. Ngumiti ito ng matamis sa akin at bigla akong niyakap nito. You smell like her. You're really my Bianca. Uwi na tayo. Yaya nito sa akin. Tinulungan naman ako ni Mr. Vasquez para maitayo si Daniel sa pagkakaupo. Nasa backseat na kami ni Daniel. Nasa drive seat naman si Mr. Vasquez. Katabi ang asawa niya na si Ate Danica. Tatlo kaming nakaupo sa backseat at nasa gitna si Daniel. Nasa kabilang gilid kami sa anak ni Mr. Vasquez. Nasa bahay na ang ate mo, Jason? Rinig kong tanong ni Ate Danica sa anak niya. Tumingin naman ako kay Daniel na mahimbing na natutulog habang nakasandal ang ulo niya sa balikat ko at nakayakap pang mga kamay niya sa bewang ko. Napangiti ako at hinaplos ng marahan ng buhok na nakaharang sa mukha niya. Nasa bahay na po. Napadalas ata ang labas ng batang yan. Si Alan ba ang laging kasama, Jason? Tanong pa ni Mr. Vasquez sa anak niyang lalaki. I don't know, Dad. Walang ganang sagot sa ama. Jason, don't lie to me. Hindi talaga sumusunod sa pinag-usapan yung batang yon. Arnold, doon na tayo sa bahay mag-usap. Nasa kotse pa tayo. At saka nakakahiya kay Bianca. Narinig kong paghugot ng malalim na hininga ni Mr. Vasquez. Babaero yon, babe. I'm worried about my daughter. Our daughter knows how to decide, Arnold. Alam niyang ginagawa niya, okay? Huwag kang mag-alala, kakausapin natin yon. Kalmadong saad ni Ate Bianca sa asawa niya. I know, babe. I need to talk to Alan. May halong pagbabanta ang boses nito. Napakagat ako sa ibabang labi nang marinig kong boses ni Nanay Sally na pinagsasabihan si Daniel. Nasa kusina sila at rinig na rinig kong boses nito. Bumalik ang tingin ko sa TV at pilit na tinuon ng mata sa palabas. Tiningnan ko naman ang chocolate cake sa harap ko at sumubo ulit. Gulat akong napatingin sa tabi ko nang may umupo. Oh, bakit? Ngumuso ito at umiling. Mas lalo itong lumapit at yumakap sa akin. Bianca. Wala. Napangiti naman ako ng palihim. Ito na naman po siya.
Biglang magiging sweet tapos magugulat ka na lang magiging masungit sa akin. Ang moody. I realize sa 6 na buwan na nandito ako, alam kong makukulong ako sa mansyon na to. Tulad na tuwing birthday ko, nag-iisa at umiiyak. Nakakatakot pero bakit nung nandito na ako kahit nasa mansyon ako, pakiramdam ko ang laya-laya ko. Bakit may saya ang puso ko nung muli akong nakakulong? At naghahangad na sana na ayaw ko nang umalis. Kung pwedeng nandito na lang ako kasama ng lalaking nasa tabi ko ngayon. I feel safe in his arms. I want forever like this. Date tayo? Biglang saad ni Daniel. Date? Tumango naman ito na parang bata. Napangiti naman ako. Saan? Ngumiti ito ng nakakaloko. Secret, mag-ready ka na. Hintayin kita dito. Tumayo ako habang hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Magde-date talaga kami? As in, date like a couple? Nagmamadali akong pumasok sa kwarto at natatarantang humanap ng susuotin. God, Bianca, this is not your first to date to someone. But today is different. I look in the mirror. I put a light makeup and I ponytail my hair. I wore a white shirt dress and a white sneaker shoes. Pero nanatili pa rin ang mga mata ko sa salamin na nakatitig sa buo kong katawan. Parang may kulang. Parang hindi ako kontento sa suot ko at makeup. Ewan ko. Sinampal ko ng mahina ang aking pisngi para magising. What is happening to you, Bianca? Kailan ka pa naging ganito? Nung naging kayo naman ni Jonas, kahit anong suot mo, okay lang. Magde-date lang naman kayo ni Daniel. Saad ko sa sarili. This is not me. Huminga ako ng malalim bago kinuha ang shoulder bag ko. Sumilip uli ako sa salamin para tingnan ulit ang buo kong katawan. Naiinis akong napabuntong hininga. This is just a date, Bianca. And this is not new to you. My God, what is happening to me? Mariin akong pumikit at pilit na kinalma ang sarili. Nahihibang na ata ako. Kinakausap ko na ang sarili ko. Bumaba ako sa hagdan. Rinig na rinig ko ang tunog mula sa TV nang pababa na ako. Lumingon sa akin si Daniel at tumayo bigla nang makita ako. Nakita kong ilang minuto niyang pagkatulala at bigla na lang natauhan at ini-off ang TV. Natawa naman ako ng mahina. Nakatingin siya sa mga mata ko kahit na nakakailang ang titig niya. Hindi ko kayang umiwas ng tingin sa binata. Marahan siyang lumapit sa akin at napangiti naman ako na naiilang. It's a bit awkward the way he's staring at me. Let's go? He smiles. I nodded to him as an answer. He wore a simple black shirt, v-neck, and a black jeans. But he looks like a model. Bakit pa sobrang gwapo ng fiancé ko? Walang babaeng hindi mapapalingon sa kanya kung siyang mapaparaan. Kung pwede lang takpan ng buo niyang mukha para lang walang makakita sa kanya, gagawin ko. Mall? Anong gagawin natin sa mall? Tanong ni Bianca nang nasa loob na sila ng mall. Yes. Nandito kami sa mall. I expect we ate sa mamahaling restaurant. Watching a movie. He answered. Sana sa mansyon na lang. Pwede naman tayo manood ng movie doon. Kahit may tampo ang boses ko, pinilit kong wag ipahalata sa binata. I know, babe. But I want to experience ang simpleng gawain ng mga real couple and I want to experience it with you. He said while looking into my eyes. Is this your first time? Ngumiti ito ng matamis sa akin at tumango. Ang sabi ni Nanay Sally, may naging babae ka. Hindi ba kayo nagde-date ng mga babae mo? Pinigilan kong sarili dahil naiinis na naman ako nang maalala ang babaeng dinala niya sa mansyon. Sa dami ng naging babae niya, bakit hindi siya nag-date ng isa doon? Umiling lang si Daniel. No, hanggang pansariling kaligayahan lang ang namagitan sa amin ng mga yon. Nothing more, nothing less. Namula ang mukha ni Bianca sa galit dahil sa saad ni Daniel, pero pilit niyang kinakalma ang sarili. Tuwing naririnig niya dito na maraming babaeng dumaan dito, ay umaakit ang galit nito dahil sa inis. Alam kong maraming naging babae si Daniel. Lalaki siya at may kailangan siya. Pero ewan ko, hindi ko mapigilan na magalit at magselo sa mga naging babae niya. Uwi na tayo. Yaya ko nang makita kong tingin ng ibang babae kay Daniel. Halos mabali ang leeg ng mga babae dahil sa paglingon kay Daniel. Naiirita ako. Halos umusok ang ilong ko dahil sa nakitang may nagpa-picture na high school student tapos humagikik pa sa tuwa. Para bang ngayon lang nakakita ng gwapo sa buong buhay nila.
I can't stop myself to roll my eyes at them. Iritado kong hinila si Daniel palayo sa lugar na yon. Wait, Bianca! Let's go home! Tahimik akong nakasandal sa bintana ng kotse habang may mahinang kanta galing sa stereo na nagsisilbing ingay sa buong sasakyan. Stop! Bigla akong saad kaya napapreno si Daniel. Why, babe? Natry mo na bang kumain ng street foods? Tanong ko sa kanya at bumalik ang tingin ko sa nagtitinda ng mga street foods. Nasa gilid sila ng isang eskwelahan. Wala pang mga estudyante dahil alas 11 pa. Kaya nasa loob pang mga ito dahil may classes pa. Nakonsensya naman ako dahil sa biglang pag-alis namin doon sa mall. Kahit naguguluhan siya sa kilos ko, hindi na niya tinanong kaya babawi na lang ako dito. Street food? Well, I heard that before but I didn't try to eat. I-try natin ngayon. Masarap to. Bilis! Labas ka na dyan. Saad ko habang bumaba ng sasakyan. Narinig kong pagbukas ng pinto ng sasakyan at pagsarado. Mabilis akong lumakad palapit sa nagtitinda at naramdaman ko naman ang pagsunod ni Daniel. Hello po. May ngiting bati ko sa matandang lalaking nagtitinda. Naalala ko pa noon ng first year college namin ni Nancy. Siyang nagdala sa akin dito. At first time kong kumain ng ganun klaseng pagkain. Sa una nagdalawang isip ako dahil hindi naman pamilyar sa akin ang pagkain. Baka sumakit ang tiyan ko dahil doon. Nakita ko na sobrang nasasarap ang kumain ng kaibigan ko. Kaya natry ko rin. Pinakagusto ko sa lahat yung kwek-kwek. Tapos isasawsaw mo sa maanghang na suka. Ano po sa atin, ma'am? May kwek-kwek po kayo? Yes po, ma'am. Kwek-kwek at fishball lang po ang paninda namin tuwing ganitong oras. Paghapon naman po yung iba naman. Ilan po ang inyo? Tumango naman ako rito. 20 po ang kwek-kwek at saka fishball na rin po. Tumango naman ito. Lumingon ako kay Daniel sa likod ko. Nagkasalubong ang makapal niyang kilay habang tumitingin sa pagluluto ng matanda. Lumapit siya at bumulong. Hindi ba sasakit ang tiyan natin dyan? Mahina niyang tanong sa akin. Napatawa naman ako ng mahina. Umiiling na lang ako sa kanya. Trust me. Pilit itong tumango kaya napatawa ako sa reaksyon niya. Masarap, di ba? Tanong ko habang ngumunguya. Tumango si Daniel bago sumubo uli. Halos paubos nang sa kanya at sa akin ay nangangalahati pa. Sayang lang dahil hindi natin natikman ng iba. Kinuha kong isang bote ng tubig at uminom ng kaunti para kahit papaano mawala ang anghang sa bibig ko. Kumuha ako ng tissue at pinahid sa gilid ng labi niya. Napangiti naman siya at nagpatuloy sa pagkain. Hindi inaasahan ni Daniel na masarap palang maging simple minsan. Gaya nito, kumakain sila ng simpleng pagkain, pero masaya dahil kasama ang taong mahal niya. Umami na din kaya si Bianca ng nararamdaman niya para kay Daniel? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.